Kumain ka na o ako ang kainin mo, hahaha. Roar! Sure ka ba? Gusto niya ako, pero baka kainin lang siya ng angkan ko. Kung may isang bagay na gusto kong maintindihan hanggang ngayon, iyon ay kung paano naging ganito ang buhay ko. Kung paano naging sabay na totoo ang pag-ibig at gutom sa loob ng iisang katawan. Lumipat kami sa probinsya noong simula ng taon. Isang lugar na halos wala ng koneksyon sa labas ng mundo. Walang signal, bihira ang tao, at napapaligiran ng bundok at makakapal na damo. Tahimik siya para sa normal na tao, pero para sa pamilya namin, parang may bumubulong sa hangin. Parang may naghihintay. Sabi ni Lola, hindi raw talaga ito simpleng paglipat. Pagsundo ang tawag niya. Parang may obligasyon kaming balikan ang lupang iyon dahil doon nagsimula ang lahat, ang dugo, ang sumpa at ang gutom. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Hanggang sa makilala ko si Gio. Si Gio ang tipo ng tao na hindi mo mapapansin agad. Pero kapag napansin mo na, hindi mo na makakalimutan. Tahimik siya, minsan awkward, pero may kabutihang hindi niya kailangang ipakita. Ramdam mo na agad. Hindi kami close, pero napapansin ko kung paano siya tumingin sa akin. Hindi bastos, hindi rin mapilit. Parang sinusubukan lang niya akong unawain. Hanggang sa isang araw, niligawan niya ako. Hindi ko inaasahan na sasagot ako. Pero ginawa ko. Dahil sa lahat ng kakaibang bagay sa buhay ko, siya lang ang nagbigay ng pakiramdam na normal ako. Pero doon nagsimula ang takot. May mga araw na hindi ako mapakali. Kapag may nasusugatan sa paligid, napapalingon ako. Hindi dahil nag-aalala ako, kundi dahil may parte sa akin na naaakit. May mga gabi rin na nagigising ako na marumi ang mga kamay ko. May lupa sa ilalim ng kuko at hindi ko maalala kung saan ako nanggaling. Hindi ko sinabi kay Gio, hindi ko kaya. Lalo na nang sabihin ni Mama na papalapit na kaarawan ko. Doon daw nagsisimula ang ganap. Doon malalaman kung tuluyan na akong magiging katulad nila. Sinubukan kong umiwas kay Gio, pero mas lalo lang siyang lumalapit. Hanggang sa isang gabi, pumunta siya sa bahay namin. May dala siyang bibingka. Nakangiti pa siya habang inaabot iyon, parang walang ideya sa kung anong klaseng bahay ang pinasok niya. Tahimik ang buong paligid nang makita siya ni Lola. Hindi siya sumigaw, pero sapat